Sa video na ito, papasok tayo sa mundo ng dilim at liwanag. Pag-uusapan natin ang isang babae na ang pangalan ay parang kulog sa mga bulwagan ng kapangyarihan. Ang pangalan niya ay Miriam Defensor Santiago. Siya ay isang higante ng isang babae, hindi sa tangkad, kundi sa diwa at talino. Ang kanyang mga salita ay parang matatalim na espada na tumataga sa mga kasinungalingan at takot. Kapag nagsasalita siya, nakikinig ang buong bansa, may mga taong nagmamahal sa kanya. Marami ang natatakot sa kanya, ngunit walang sinuman ang hindi siya pinapansin. Ang kanyang buhay ay isang kuwento ng matinding tapang, malalim na talino, at maraming tanong. Mga tanong na nananatili kahit wala na siya. Ang kanyang presensya ay nakakagulat. Kapag pumasok siya sa isang silid, tila nagbabago ang hangin. Nararamdaman mo ang kapangyarihan na taglay niya. Isang kapangyarihan na hindi nagmula sa pera o posisyon, kundi sa isang isip na mas matalas kaysa kaninuman. Kilala siya sa maraming pangalan, ang Iron Lady ng Asia, ang Dragon Lady, ang Platinum Lady. Si Miriam Palma Defensor ay ipinanganak noong Hunyo 15, 1945 sa lungsod ng Iloilo. Ipinanganak siya sa isang pamilya na pinahalagahan ng edukasyon at paglilingkod sa bayan. Ang kanyang ama, si Benjamin Defensor, ay isang hukom ng distrito. Ang kanyang ina, si Dimpna Palma, ay isang dean ng paaralan. Mula sa murang edad, malinaw na espesyal si Miriam. Siya ay isang napakatalinong bata, laging nagbabasa, laging nagtatanong. Nakita ng kanyang mga magulang ang kanyang potensyal at hinikayat. Siyang laging hangarin ang pinakamataas na parangal. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid. Isang pinuno mula pa sa simula. Ang kanyang buhay sa paaralan ay isang mahabang listahan ng mga kamangha-mamanghang tagumpay. Siya ang valedictorian sa kanyang elementarya. Siya ang valedictorian sa kanyang high school. Siya ay isang kampiyon sa debate. Siya ay isang mahusay na manunulat. Siya ay isang leader ng estudyante. Nang pumasok siya sa University of the Philippines Visayas, tinapos niya ang kanyang Bachelor of Arts degree sa Political Science sa loob lamang ng 3.5 taon. At ginawa niya ito ng may pinakamataas na parangal, summa cum laude. Napakataas ng kanyang mga grado na halos perpekto. Malinaw sa lahat ng nakakakilala sa kanya na hindi lang siya matalino, siya ay isang tunay na henyo. Isang isip na minsan lang dumarating sa isang henerasyon. Matapos niyang tapusin ang kanyang degree, nagpunta siya sa University of the Philippines College of Law sa Diliman. Doon, patuloy siyang nagningning. Siya ang naging unang babaeng editor-in-chief ng The Philippine Collegian. Nakakuha siya ng Master of Laws at Doctor of Juridical Science sa University of Michigan. Sa kanyang napakagandang edukasyon, maaring pinili ni Miriam ang anumang landas. Maari siyang nagtrabaho para sa isang malaking internasyonal na kumpanya, o kumita ng maraming pera. Ngunit pinili niya ang ibang daan, ang daan ng serbisyo publiko. Gusto niyang gamitin ang kanyang napakatinong isip upang maglingkod sa mga Pilipino. Ang kanyang unang malaking papel ay bilang isang hukom. Noong 1983, hinirang siya ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang hukom ng Regional Trial Court sa Quezon City. Bata pa siya, ngunit mabilis siyang nakilala bilang patas, tapat, walang takot. Ginagawa niya ang desisyon batay sa batas, hindi sa kapangyarihan o pera. Noong 1988, hinirang siya ni Pangulong Corazon Aquino bilang komisyoner ng Bureau of Immigration and Deportation. Isang napakahirap na trabaho. Kilala ang ahensya sa katiwalian. Maraming nagsabi, imposibleng linisin ito. Ngunit tinanggap ni Miriam ang hamon. Kakainin ko ang mga banta sa buhay para sa almusal. Seryoso siya. Sinibak niya ang tiwaling empleyado. Nakipaglaban siya sa sindikato ng krimen. Pinabuti niya ang sistema ng imigrasyon. Nanalo siya ng Ramon Magsaysay Award noong 1988. Matapos ang tagumpay sa Bureau of Immigration, hinirang siya bilang kalihim ng agrarian reform. Isa pang napakahirap na papel. Layunin ng programa, bigyan ng lupa ang mahihirap na magsasaka. Nakipaglaban siya sa may-ari ng lupa na ayaw magbigay. Hindi siya natatakot harapin makapangyarihan para sa mahihirap. Ipinakita niya ang pagiging matigas, matalino, dedikado. Ang mga posisyong ito ang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang mandirigma laban sa korupsyon. Noong 1992,
Nagpasya si Miriam Defensor Santiago na tumakbo para sa pinakamataas na posisyon sa bansa, Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang kampanya ay parang bagyo. Wala siyang pera o makinarya sa politika ng kanyang mga kalaban. Ngunit, mayroon siyang mas makapangyarihang bagay, ang suporta ng mga tao, lalo na ang mga kabataan. Milyon-milyong Pilipino ang na-inspire ng kanyang mensahe ng paglaban sa korupsyon. Nangunguna siya sa mga unang resulta ng eleksyon. Mukhang siyang magiging susunod na Pangulo. Ngunit pagkatapos, may kakaibang nangyari. Sa panahon ng pagbibilang ng boto, nagkaroon ng malawakang power outage na tumagal ng ilang araw. Nang bumalik ang kuryente at nagpatuloy ang pagbibilang, nawala ang kanyang lamang. Si Fidel V. Ramos ang idineklara na nanalo. Naniniwala si Miriam at ang kanyang mga taga-suporta na dinaya siya. Sikat niyang sinabi, "I have been raped in the election." Ang pangyayaring ito ay isa sa pinakamalaking kontrobersya sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Ito ay isang masakit na pagkatalo para sa kanya, ngunit hindi ito huminto sa kanya. Noong 1995, tumakbo siya bilang senador at nanalo. Pumasok siya sa Senado ng Pilipinas, isang lugar na kilala bilang tahanan ng mga matatanda at makapangyarihang politiko. Ginamit niya ang kanyang malalim na kaalaman sa batas upang questionin ang mga panukalang bas at patakaran. Hindi siya natatakot makipagtalo sa kanyang mga kasamahan. Kilala siya sa kanyang matitinding talumpati. Sa kanyang mahabang karera sa Senado, naglingkod siya ng 3 termino. Siya ay isa sa mga pinakamaproduktibong senador. Naging hukom din siya sa International Criminal Court, isang patunay sa kanyang international na reputasyon. Ang kanyang karera sa politika ay hinubog sa apoy ng kontrobersya at labanan na ginawa siyang isang hindi mapigilang puwersa sa politika ng Pilipinas. Ang pinakasikat na papel ni Miriam Defensor Santiago ay bilang isang mandirigma laban sa korupsyon. Nakuha niya ang palayaw na Dragon Lady dahil siya ay alam mo na, matapang at hindi natatakot harapin ang makapangyarihang tao. Naniniwala siya na ang korupsyon ang pinakamalaking cancer sa Pilipinas at inilaan niya ang kanyang buhay sa paglaban dito. Ginamit niya ang kanyang posisyon sa Senado bilang isang plataporma upang ilantad ang mga anomalya at questionin ang mga opisyal. Kapag nakatakdang magtanong si Miriam sa isang pagdinig sa Senado, alam ng lahat na ito ay magiging isang nakakagulat na pangyayari. Manginig ang mga opisyal ng gobyerno, alam nilang kailangan nilang harapin ang kanyang matalas na isip at, sa totoo lang, ang kanyang mas matalas na dila. Isa sa kanyang pinakasikat na laban ay sa panahon ng impeachment trial ng isang nakaupong Pangulo. Ang kanyang mga talumpati sa panahon ng paglilitis ay maalamat. Ipinaliwanag niya ang komplikadong legal na ideya sa paraan na naiintindihan ng ordinaryong tao. Isa pang pangunahing bahagi ng kanyang krusada laban sa korupsyon ay ang pambansang budget. Taon-taon, maingat niyang pag-aaralan ang iminungkahing budget, na parang libu-libong pahina ang haba. Hahanapin niya ang pork barrel, na isang termino para sa mga pondo na ginagamit ng mga politiko para sa kanilang personal na proyekto. Sikat niyang tinawag ang kanyang mga kasamahan na pinaniniwalaan niyang nagmamalabis sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang kanyang laban-laban sa korupsyon ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Naghain siya ng maraming kaso laban sa mga opisyal na pinaniniwalaan niyang tiwali. Sumulat siya ng mga panukalang batas upang palakasin ang mga batas laban sa korupsyon. Siya ay isang patuloy na banta sa mga gustong umabuso sa kanilang kapangyarihan. Ginawa siya nitong maraming makapangyarihang kaaway. Nakatanggap siya ng hindi mabilang na banta sa buhay sa buong kanyang karera. Ngunit tila mas pinalakas lamang siya ng mga banta at mas naging determinado. Ipinakita niya sa mga Pilipino na ang isang tao na may tapang at integridad ay maaring tumayo laban sa mga higante ng korupsyon. Siya ang Dragon Lady, at ang kanyang apoy ay nilayon upang linisin ang bansa. Noong 2014, hinarap ni Miriam Defensor Santiago ang kanyang pinaka-personal at pinakamahirap na laban. Inanunsyo niya sa publiko na na-diagnose siya ng stage 4 lung cancer. Ang balita ay kinagulat ng bansa. Ang Iron Lady, na tila hindi matatalo, ay humaharap ngayon sa isang matinding sakit. Ngunit sa tunay na estilo ni Miriam, hinarap niya ito ng may tapang at maging pagpapatawa. Sinabi niya sa publiko, "Hindi ako natatakot sa kamatayan."
Nangako siyang lalabanan ang kanser ng buong lakas. Nagsimula siya ng paggamot. Sa loob ng ilang panahon, tila nananalo siya sa laban. Idineklara pa niya na kontrolado ang kanyang kanser. Noong 2016, nagpasya siyang tumakbo bilang pangulo sa huling pagkakataon. Ito ay isang matapang at nakaka-inspire na desisyon. Gusto niyang bigyan ng mga Pilipino ng huling pagkakataon. Ang kanyang kampanya ay naiiba sa iba. Hindi siya makadalo sa maraming rally dahil sa kanyang kalusugan. Ngunit ang kanyang presensya ay malakas pa ring naramdaman, social media, mga debate sa pagkapangulo. Matapos ang eleksyon noong 2016, mas lalong lumala ang kanyang kalusugan. Palagi siyang nasa ospital. Kaunti lamang ang natatanggap na balita ng publiko dahil humiling ang kanyang pamilya ng privacy. Ipinagdasal ng bansa ang kanyang paggaling. Mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay. Sa umaga ng Setyembre 29, 2016, inihayag ang malungkot na balita. Pumanaw si Miriam Defensor Santiago ng payapa sa kanyang pagtulog sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. 71 taong gulang siya. Nagdulot ng alon ng kalungkutan ang balita sa buong bansa. Habang malinaw ang opisyal na kuwento ng pagkamatay ni Miriam, isang laban na natalo sa kanser, halos agad na nagsimula ang mga bulong. Sa isang bansa kung saan ang politika ay maaring maging isang mapanganib na laro, hindi nakakagulat na nagsimulang magtanong ang mga tao. Maraming makapangyarihang kaaway ang nagawa ni Miriam sa buong kanyang karera. Inilantad niya ang mga tiwaling opisyal, nakipaglaban siya sa mga sindikato ng krimen. Hinamon niya ang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Maari bang may mas marami pa sa kanyang kuwento? Ang tanong na ito, na isinilang mula sa pagmamahal at pagdududa, ay nagsimulang kumalat sa kanyang mga taga-suporta at sa internet, na lumilikha ng ulap ng misteryo sa paligid ng kanyang pagpanaw. Isa sa mga pinakamatagal na teorya ay umiikot sa ideya ng foul play. Ang mga haka-haka na ito ay nagmumungkahi na ang kanyang cancer ay maaring lumala o na ang kanyang paggamot ay maaring sinabotahe. Ang mga taga-suporta ng teoryang ito ay tumutukoy sa kanyang maraming kaaway. Tinatanong nila, sino ang pinakamakinabang sa kanyang pananahimik? Siya ay isang babae na nakakaalam ng maraming lihim, mga lihim na maaring sumira sa mga karera sa politika at magbunyag ng malawakang korupsyon. Posible bang may gustong tiyakin na ang mga lihim na iyon ay ililibing kasama niya magpakailanman? Wala pang konkretong ebidensya na sumusuporta sa mga pag-aangkin na ito. Ngunit ang kawalan ng patunay ay hindi huminto sa pagdami ng mga sismis. Ang isa pang hanay ng mga tanong ay nakatuon sa timing ng kanyang pagkamatay. Pumanaw siya ilang buwan lamang matapos ang isang napakainit na eleksyon ng pagkapangulo noong 2016. Ito ay mga teorya lamang, siyempre na isinilang mula sa isang malalim na pakiramdam ng pagkawala. Ang opisyal na ulat mula sa kanyang pamilya at mga doktor ay pare-pareho, namatay siya dahil sa kanser. At para sa kanila, ang kanyang pagkamatay ay laging napapalibutan ng mga hindi nasagot na tanong at isang pakiramdam ng paano kung. Bakit pa rin natin pinag-usapan si Miriam Defensor Santiago ngayon? Bakit pa rin napakalakas ng kanyang pangalan? Ang sagot ay nasa kanyang kakaiba at hindi malilimutang epekto sa Pilipinas. Una sa lahat, siya ang pamantayan para sa kahusayan sa intelektual sa serbisyo publiko. Ang kanyang edukasyon ay walang katulad. Ipinakita niya na ang politiko ay maaring maging napakatalino. Ang kanyang tapang ay maalamat at nakakawa. Sa kultura ng takot at kompromiso, siya ay haligi ng lakas. Hindi siya natatakot sa sinuman. Hinarap niya ang mga pangulo, senador, general, mga pinuno ng krimen. Nagbigay ito ng pag-asa sa mga ordinaryong Pilipino. Pinaniwala sila nito na posible na ipaglaban ang tama. Ang kanyang mga sikat na quote ay naging sigaw ng laban. Ginawa niyang uso ang tapang. May kakaibang ugnayan siya sa kabataan. Gustong-gusto nila ang kanyang pick-up lines, ang kanyang humor, at ang kanyang matalas na talino. Nakita nila sa kanya ang pinunong nagmamalasakit sa kanilang kinabukasan. Regular siyang panauhin sa mga universidad, nagsasalita sa punong-punong auditorium. Hinikayat niya ang mga estudyante na maging critical na nag-iisip, questionin ang autoridad, makilahok sa pagbuo ng bansa. Sa huli, nananatili ang kanyang epekto dahil hindi pa tapos ang laban. Umiiral pa rin ang korupsyon,
naroroon pa rin ang kawalang katarungan. Ang kanyang buhay at karera ay paalala ng gawain na kailangan pang gawin. Nag-iwan siya ng pamana ng integridad, talino, at tapang. Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon. Hindi lang siya mula sa nakaraan, siya ay patuloy na presensya, isang echo sa mga bulwagan ng kapangyarihan, isang alamat na isasaysay sa mga henerasyon, nagpapaalala kung ano ang tunay na lingkod bayan.